I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello, Universe, it's me again. Nako mga bes, breaking news. Ay, nako, naloka ako. Alam niyo talaga, sa totoo lang, hindi talaga nagpapatalo ito mga kampo ni Duterte. Ha? Ang tagal-tagal na. Ha? Kung kailan na-impeach si Sara ng House, saka naman gumawa ng hakbang itong mga kampo ni Duterte, mga kababayan. Nakikita nyo yan? Ayan, titingnan natin. Nako, sinampa ng kaso si Speaker Martin at saka yung iba pang congressman ng criminal case. Ay, grabe, ang tindi. Parang nakapatay ng tao si Speaker. Ang tanong ko guys, ano kayang basihan? Basahin po natin. Sabi po ng Net25. Ayan Net25 tingnan, nagsampa ng kaso at sa tanggapan ng Ombudsman ang grupong Citizen Crime Watch laban kina House Speaker Martin Romualdez, Representative Manuel Delipi, Representative Elizalde Co, Representative Stella Combo at iba pa. Grabe, ang tindi. Ay, sus Mario Joseph. Ayan kasi, kung hindi sana gumawa ng kalukuhan, kabalbalan, hindi sana ganyan na ma-impeach ng House si Sara Duterte. Alam po natin ang House, guys, malaki po ang papel nila dyan dahil every year sila po ang nag-approve, kumbaga yung national budget, di ba? At sila rin po ang nag-usisa sa mga budget ng bawat ahensya ng gobyerno tulad ng DepEd. So, may karapatan talaga sila na usisain yan. Pag na-found out na may kurakot, tulad yan, si Piatos. Kasi kung hindi nila bibigyan ng aksyon yan, sila po ang masisira sa taong bayan. At saka isa pa, trabaho po nila yan ng House of Representatives. Nakalkalin, nausisain ang mga pundo ng bawat ahensya ng gobyerno. Kayo naman So dahil dyan mga besa, kaugnay iyan sa ng 241 billion, grabe, ang tindi, budget na in-insertion sa 2025 national budget. Itinanggi naman ng grupo na may kaugnayang political ang ginawa nilang paghain sa kaso. Sus, ano pa nga ba? Sabi ng kampo ni Sara Duterte, political harassment daw. Ano naman yung ginagawa nila? Ang tanong, may basehan ba yan yung 241 billion na budget insertion sa 2025? Ang tanong ko, ito ay may on lang, lang guys, thinking. Yan ba ay nagamit na? Yung 241 billion ni Speaker, ni Congressman Dalipi, Congressman Co, Congressman Kiambo? Nasa kamay na ba nila yan? Or ginastos na ba nila? Naloka ako. Galing talaga ng taktika ng kampo ni Duterte, guys. Naalala ko yung sinabi po ni Mr. Las Cañas. Magaling yan, manglaso ng utak ng taong bayan. Si Judas. Kaya yan na yan. Kaya humanda kayo. Subaybayan natin itong mga ginagawa ng Duterte camp. Ang yayabang pa nga kamo, pakita ko sa inyo. Ayan ayan kasama yan yung tumatakbo sa pagkasenador, si Bundo ka ba? Ang yayabang nyo talaga. Ang akala nyo kasi, ang majority ng Pilipino, susuporta kayo. Kung talagang sumusuporta sa inyo, hindi nyo nga kayang napabagsak si Pangulong Marcos Jr. sa mga maisog rally nyo. Inikot nyo nga ang buong Pilipinas. Pagdating sa Bulacan, tinanggihan sila. Ayan guys, nagsampa sila ng kaso laban kay Speaker Martin. Tinitiran nila talaga si Speaker. Siya po kasi ang leader ng House of Representatives. Simple lang yun. Kasi kung talagang iisipin mo, kasalanan po ni Sara Duterte po yan. Siya po ang gumawa ng sarili niyang multo. Ang ikasisira ng kanyang political career. Hindi po kasalanan ng ibang congressman, hindi po kasalanan ng mamayang Pilipino, kasalanan niya po yan. Kung ginastos niya ng tama, itong pera ng taong bayan, edi wala sanang isyo, walang impeachment. Pero dahil dyan, sa pera ng taong bayan, confidential fund yan, biro mo 612 ang nawala, both agency.
Vice President budget at saka DepEd, sabi ni Congressman Chowa, 612 guys. Tapos yung 125 billion na ibinigay sa kanya, inubos na ng 11 days. OM ganun sa kawardas. Ngayon si Nita, siya pang galit. Dahil siya ang galit, kung ano na pinagsasabi sa social media, nagsigang demosyon ng kanyang ama. Plus, itong mga DDS, feeling malinis talaga, grabe. Ngayon, ibibinibintang sa Marcos administration, kaso daw may nangyayaring mga anomalya, di ba guys? Tapos, ayan, yung parating ni Digong, kurakot daw ang house, sabi ko nga, kung meron kayong mga akusa, malakas ebidensya, mayroong ombudsman, mayroon ng korte. 'Di ba mga beswa? Ay nako, talagang ayaw nila magpapatalo. Gagawa at gagawa 'yan ng mga kaparaanan. Yung butas ba para mabutasan si speaker. Pero sorry po kayo, doon po kayo nagkakamali. Dahil si speaker, nagiging maingat po 'yan pagdating sa budget. Tandaan nyo guys. Pinsan ni Pangulong Marcos Jr. at ito si Pangulong Marcos Jr. ayaw na ayaw niya may kurakot. Kasi pag gumawa si speaker ng hindi maganda, konektado sa Pangulong Marcos Jr. because pinsan niya, magpinsan po yan. Kaya si speaker, wala po kayong maibubutas. Well, haharapin niya po yan. Ganyan yung mga naratibo niyo, mga kasama yan sa mga black propagandas. Kilala niyo naman mga Duterte. Ayan Ito si Attorney Topacio ang yabang. Sobrang kayabangan niya. Lalo nito si Alvarez. Ay sus, Mariosep. Oy, nako. Ito, tingnan nyo While they are filing the case against the speaker and the others. Ito guys, yung sinabi ni Topacio. Tingnan nyo. Kayabang niya talaga. Hi, speaker. Okay. Hi, speaker. Nakita nyo, sobrang yabang. Grabing kayabangan nila. Feeling nila, hawak nila ang majority ng Pilipino. Nakikita nila si speaker, pero yung mga pinaggagawa ni Digong, pagpapatay ng mga inosenteng mga mamamayang Pilipino nung sa war on drugs niya, hindi nila nakikita yung nawalang 11 billion sa Parmali. Bakit nasabi ko tingnan nyo si Doki at saka si Mr. Lau, di ba finala ng graft and corruption, kinasuhan sila, tapos plus yung sinabi ni Congressman Dan Fernando na 90 billion ang nawala sa PCSO nung si dating Police Colonel Garma ang humawak, pagpatay doon kay General Bayorga. Biro nyo yun, nakita nila si speaker, pero yung mga pamumuno ni Digong, hindi nila nakikita. Hindi rin nila nakikita yung ginagawa ni Sara Duterte. Ay, ewan ko na lang. Dahil dyan, ito pa, ang sagot ng House. What I can say about Speaker, ang iniisip niya is yung ikagagaling ng sambayan ng Pilipino. Ito naman ay kalayaan ng bawat isa to resort to the legal remedies. Pero I just want to manifest, to express that as member of the majority bloc, that is Lakas CMD, which is the majority bloc in the House of Representatives, the 19th Congress of the Philippines. I can personally say na lahat ng mga naging legislative actions ng 19th Congress through the leadership of Speaker are anchored on uplifting the lives of Filipino citizens. Maiksi lang ito. Sabi po ng Abante News Online, naniniwala si House Deputy Majority Paulo Ortega na isa lamang diversionary tactic. Yan po ang mga black propagandist ng Duterte camp. Kayo naman, parang hindi nyo nakilala si Digong. Kilala nyo na sa sa pagkasalaula pagdating sa mga pinagsasabi niya. Ang plano ng mga kaalyado ng pamilya Duterte na maghain ng reklamo laban kina Speaker Ferdinand Martin Romualdez at ang dating House Appropriation Chairperson Elizalde Co. Kaugnayan ng mga blanco umano sa 2025 national budget. Ay, sus, Mariosep. Alam nyo guys, hindi naman siguro tanga yung ibang congressman.
na gumagawa-gawa sila ng ikakasira ng pangalan nila, na alam nila si Pangulong Marcos Jr. konektado kay speaker. Kasi kung gumawa ng hindi maganda, yung ibang congressman, kung nangungurakot sila, di masisira si speaker. O, di ba? Dahil kung masira si speaker, ikasisira din ni Pangulong Marcos Jr. because pinsan niya yan. Kayo naman, obvious ba? Yung mga taktikan nila, grabe. Kaya mag-ingat kayo sa mga pinanood nyo, guys, ha. Tingnan nyo ito. Ayan, Reklamo versus Romualdez co-diversionary tactic para matakpan BP Sara impeachment. Ortega, it's too late. Hindi nyo kayang takpan yan. Nakatala na yan sa kaysaysayan ng Pilipinas for the first time. Isang vice presidente na-impeach ng House. Di kayo naloka. Kaya, kung nakikita nyo sa itsura ni Sara Duterte habang nag-press con, di ba? Parang okay lang yan, mga kababayan. Well. Sa akin, sa nakikita ko, pretending lang yun, sibuyas lang yun. Pero, deep inside, ouch, it's hurt. Diba? Hindi siya makapaniwala. Ng House of Representative, mas matapang kaysa sa kanya. Ang House, yung humawak sa, sa budget deliberation tungkol dito sa, sa budget ng DepEd o BP, pinamumunuan ni Congressman Chowa. Tahimik lang mga yan. Tingnan nyo, kung gumalaw sila, batas ang pinairal. Ganun, dapat. Di ba? Walang basihan ang mga ito. Another fantasy at fiction. Wow. Parang sa pelikula ko lang nakikita yun, guys. Nga, that's in, guys, parang imagination. Obvious na layunin nitong ilihis ang atensyon ng publiko mula sa tunay na isyu, ang impeachment trial ni BP Duterte. Huwag nilang gawing panakipbutas si Speaker Romualdez para sa takasan ang pananagutan. Hindi na, kasi nandyan na yan diba, guys? Ganun ang style. Kung maglaro ang mga Duterte, sa apelyido pa lang Duterte talaga. Dirty na dirty, kaloke. Dirty tactic yan. Takasan ng panagutan. Sus Maria Josep. Hindi mo kayang takasan yan, mga kababayan. Kasi, lalot yan, na-impeach sa House. Naipasa doon sa Senado. Ay, nako. Na-history na yan, mga bes. At, sabi nga niyang isang congressman, napakalakas ng ebidensya. Maraming abogado na binabasa, yung mga issue ni Sara Duterte, nakaw, ang lakas ng laban, guys. Parang minsan naiisip ko, parang nangangamoy ang resignation. Mga bes, parang may nangangamoy mag-resign. Pero sabi po ni Congressman Loistro, if ever na mag-resign si Sara Duterte before the proceeding the impeachment trials, guys, una-una, there's a possible na magre-resign siya. Why? Number one, ito sa akin nakikita ko pinapanood ko ito talaga. Makakalkal po ang kanyang kayamanan, mga kababayan, which is ang SLN. Alam nyo naman, mga kababayan, sa isang politician, yan ang isa sa pinaka ayaw nila na makalkal sa buong pagkatao nila. Ayaw nila makalkal. Kung ayaw mo makalkal, pues gumawa ka ng kabutihan. 'Di ba? Ngayon, kung ayaw mo pakalkalin yung SLN mo, may ibig sabihin 'yon, may tinatago ka. Well, wala pa naman sinabi si BP Sara na ayaw niya. 'Di ba? Ito sa akin lang, pag yung isang politician na may ayaw niya pakalkalin ang kanyang SLN, nako, sigurado 'yan. Baka may mikus-mikus. Yun, guys, pag yan, kasi sabi ni Chairman Chua, yun po ang hinihiling nila. Na makalkal po yung SLN ni Sara Duterte. Bakit? Kasi nga, guys, hundreds na mga signature, na mga pangalan na hindi nakaregister sa PSA. Na mayroong bank account tulad ni Piatos, mga kababayan. Sino si Piatos? Kambal ba ni Sara Duterte? Triplets ba si Sara Duterte? Quadruplet ba? Nag-iisa lang siya. Sino si Piatos?
O baka doon idiniposit yung pinakamalaking pera. That's why, konektado po, nakalkalin ang kanyang salin para makita. Di ba? Pinakaayaw ng isang politisyan yan, guys. Yan ang pakatandaan nyo. Kaya, dahil dyan, sabi ko nga, parang nangangamoy na may magre-resign. Ganon pa man, sabi ni Congressman na Jinky Luistro, ito, kunin ko lang, very short lang. Correct me if I'm wrong, no? Kahit daw mag-resign, kailangan maituloy ang impeachment. Diba, guys? Yun din ang panawagan ni, ni dating Supreme Court Justice Carpio. Pag once na nag-resign, na, guys, kumbaga, wala na. Wala na as in. Wala nang impeached pa. Hindi na maituloy. Pero sabi ni Congressman Luistro, dapat yun maituloy. Agay! So ano, guys, ang kapalagay nyo dito, mga kababayan? Ayan na. Kaya abangan po natin itong pagsasampa ng kaso ng mga Duterte camp. Talaga nang hinahamon nila talaga si Speaker, guys. Ito, tingnan nyo to. So yun, guys, sabi ng News 5, naniwala si dating Supreme Court Seniors Association Justice Antonio Carpio na kailangan nang i-dismiss ang impeachment trial sakaling magbitiw sa pwesto si Vice President Sara Duterte. If she resign before there is a judgment of conviction, then there's no provision for her to run again. Agay. Pagdiin ni Carpio, una nang sinabi ni Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro, isa sa mga membro ng House Prosecution Panel para sa impeachment laban sa BC, na nais pa rin niyang maipagpatuloy ang impeachment process, mag-resign man si BP Duterte. Ano, guys, ang kapalagayan? Well, ako agree ako dito. Mas gusto ko. Kahit mag-resign man siya yan, dapat ituloy. 'Di ba? Anya tutukuyin sa trial kung papatawan si BP Duterte ng perpetual disqualification sa paghawak ng public office. Ayan. Agay, sabi niya News 5. Representative Jinky Luistro, kung mag-resign si BP Sara Duterte, kailangan ituloy ang impeachment. Diba? Sabi naman ni Carpio, if BP Duterte resign, offense has to be dismissed. Ayan, ito yun, respect to the second prayer. Kailangan ituloy ang impeachment trial para magkaroon ng determination whether she will be demitted with the perpetual disqualification to hold office as well. Sabi ng Congressman Luistro. Ito po yung sinabi ni dating Chief Justice. Constitution says that the penalty shall not go beyond the removal from the office and perpetual disqualification to hold public office. So, if she has resigned its academic, you cannot remove her from the office anymore. Okay. I think they will just have to dismiss their impeachment complaint because she's no longer in office. Agay. Ano, guys, ang kapalagayan nyo? Ako, tama naman po sila, no? Pero ako, sa tingin ko, dapat ang NBI magsampa rin ng kaso. Tungkol dito, mga kababayan, kasi ito yung threat niya sa Pangulong Marcos Jr. kay Speaker at saka si First Lady Lisa Marcos. Yung sa sa pagbabanta niya pagpatay sa kanila. Pag namatay daw siya, may nakausap siya ng hitman, napatayin daw si Pangulong Marcos Jr., guys. Alam nyo, sabi naman ng mga DDS, wala naman siyang threaten daw. Ano kayo? Wala ba kayong mga utak? Hindi ba napanood yung sinabi ni Sara Duterte? Yung pagbabanta niya, my goodness kayo, para kayong naman na utak dilis. Ano ba yan? Huwag nyo ipagtatanggol yung amon nyo. Obvious na obvious. Nalalagay siya ngayon sa alanganin. O sinong sisihin nyo? Si PBBM na naman, si Speaker. O sisihin niya yung sarili niya naman. Kayo naman, siya lang ang gumagawa niyang sariling multo kaya. Yan ang hirap sa inyo. Gawain niya tapos sisisi mo sa iba. What the heck? Sabi na ni di ba, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo dito sa ating latest video? Well, yan, kaya sinadya ko to ipakita para, mayroon kayong idea ano ba ang magiging mangyayari sa mga
pagproseso ng impeachment trial ni Sara Duterte. Parang nakakaano, 'di ba? Nakakatakot yung ganyan. Ang isang politician talagang dapat mapagpipigil ka talaga, 'di ba? Kasi ang bawat local governments may mga ano yan mga budget yan milyon-milyon, 'di ba? Kailangan pigilin mo dapat yung sarili mo na huwag kang magnakaw. Kung ako sa mga politician, nilaan na lang sa mga nasasakupan, kawawa naman yung mga Pilipino na umaasa din sa mga mayors, sa mga gobernador, congressman, etc. 'Di ba mga best? So dahil dyan guys, pakinggan nyo yung sinabi ni Congressman na Asidre. Okay? Eto na. Ahead. Hihingi na rin po ako ng reaction dun sa pagpa-file ng complaint kay Speaker Romualdez et al. Kanina po. Well, malaya hong mag-file ng cases ang ating etong petitioner sa atin, kahit yung mga kasamahan natin sa Kongreso. At dahil ito na naging isang usaping legal, mas mabuti siguro na antayin natin kung ano yung mga paratang na nilagay nila doon sa petition nila. But kung ako kung tatanungin nyo, ito po'y klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi kung iisipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit ngayon na nila naisipan pag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. So clearly there is an effort to downplay the move of the House to transmit the impeachment to the Senate and also divert the attention ng ating mga taumbayan ukol sa totoong issue na dapat sagutin ng kabilang kampo. Ito pa mga kababayan, kaya nga sabi ko, si Sara mismo ang gumawa ng ikakasira ng sarili niya, lalo na sa kanyang political career. Sa tingin mo kaya, palagpasin niya ng majority yung ginagawa niya? Hindi. Kung yung suporta ng Marcos loyalist sa kanya, pues ngayon wala na. Ayan tingnan nyo naman yan. Diba? Kaya nga sabi ko, tama yung sinabi ni Secretary Gadon, na ito si Sara Duterte, immature, lack of experience, walang alam sa pamumuno. Tulad niya, sabi ng Pilipinas Today. Ayan, nakita nyo yan? Palpak na paghawak ng 125 million confidential fund, pasok sa plunder. Sa Sulon, if this was taken for personal gain, if it was proven fictitious and erroneous, yung ERS acknowledgement receipt to justify the taking of this amount, that could be the malversation, proper or worse. Plunder kasi lampas na po ito sa 50 million. Ay yes, doble nga triple. Sabi ni First Rider, Representative Ramon Rodriguez Gutierrez. Abogado po yan. Mga kababayan, tingnan nyo naman itong mga kasangkaterbang perma na ito. Ito po yung pinanghahawakan ng House of Representatives, ang House Committee, kaya malakas po ang laban nila na ma-impeach talaga. So dahil dito sa mga hindi mo alam kung saan galing lupalop ng planeta itong mga pangalan na ito, dito magiging konektado dito ang SALN ni Sara Duterte. Kaya gusto nila makita ang SALN, baka yung mga pera na nawawala, 125 million, yung 612 million plus, baka mamaya diniposit dito. Di ba? Baka. Kaya nga, konektado yan sa SALN, kaya nga gusto nila pabukas. Malakas ang laban, as in. So, dahil kung tagilid siya sa kanyang laban, guys, sabi ko nga, sakit ng isang politician, ayaw mabuksan ng SALN. Di ba? Possibly. Parang nangangamoy tayo, mga kababayan, na may magre-resign. Well, anyway, if ever mag-resign si Sara Duterte, sino ang gusto nyo magiging vice president? Si Chis Escudero or sino? Guys, hindi pwede si speaker. Hindi pwede. Ano yan? Kumbaga, pag si speaker, medyo may bias na ang dating wag niya isama si speaker. Kailangan pa siya ni Pangulong Marcos Jr. sa House. Sa tingin nyo kaya,
Tapos sabi nila, si Bong Rebellion. Naloka ka mga kababayan. Ang gulo. Si Chis Escudero o kaya si... Well, kung ako tanungin nyo, shout out sa inyo mga kababayan pwede po si Grace po. Diba? Si Grace po. No? O kaya si Chis Escudero. Sino kaya pipiliin ni Pangulong Marcos Jr.? Ay, nako! Magpapabango na kayo na naman. Well, anyway, mga kababayan, don't forget to like, hit the button bell para lagi kang update sa aking mga upload video. Bye, and baboos. God bless Philippines.